basta yan. Magpa-fast charge tayo ng Macho 175 at battery operated na rin. Pwede siya kasaya. Kasi kasaya meron na tayong mga dinagdag katulad dito. Dito kasarap. May mga dinagdag na tayo na ilaw. Ito na yung permanenteng ilaw natin. Kaya nakabukas yung ating yung digital speedometer. Tapos yung ating RPM gauge at saka yung 3-in-1 natin na cellphone charger, saka yung ito yung temperature gauge at saka voltmeter. Ito siya. Tapos nakabukas na yung natin. Yan na kasi yung laging gamit natin yung motor kahit umaga. Nakabukas na yung ating yung ating park light, brake light. Tapos ang reading niya 40 na. Ito kasi mababa bumasa to. -2 yung basa nito eh. Ito yung tama yung basa niya, 14 volts. Ganito kasimple lang kasi ang gagawin natin. Ito ipapalitan natin yung pangmalakasan natin na charger. Automatic fast charger na kagad siya. Tapos automatic din, battery operated na siya. Kagaya ng ginawa natin sa Passion tsaka sa TC175. Yan yung volts niya, makakita mo. Pakita mo yung dito. 14 yan ha. Papalit tayo para makita niyo yung pagkakaiba. Ready na yung natin, upuan natin. Tapos isang tornilyo lang dito sa tangke. Bulutin muna natin yung ating yung gasolina. Punta lang tayo sa charger. Isang tornilyo lang to ha. Tapos madudukot na natin yan. Puntahan kaagad natin yung kanyang charger. Ito yung kanyang charger. Ito yung stock charger niya. Ito yung kulay niya ha. Ito yun oh. Meron siyang red white. Ito yung red white natin ha. Yung red white natin, pabalik ko muna sa stock para mas madali niyo siyang makuha. Kasi binattery operated ko na to eh. Ngayon naman fast charge. May video tayo dyan kung paano mag battery operated. Ngayon fast charge. Para sa magba-battery operated, ito lang yun. Sa hindi pa makapanood, Macho 175 kung paano siya battery operated. Napakasimple lang. Aalisin lang natin sa kanyang pagiging regulator drive. Ito siya ha. Okay, tutok ka dun sa ilaw. So natin yung ilaw. Yan, wala siyang ilaw ha. Bubuhay lang yan pag naka-under yung makina. Ilaw natin ha. Yan, headlight. Yan yung headlight natin ha. Kaya pagka namatay yung makina, so patayin natin yung makina. Binuway natin, patay yung niya, headlight. Bubuhay lang siya pag in-start natin ha. Ito yun. Ito yung tinatawag oh. Pag dinikit natin yan, ayan, meron ako. Kasi siya, ito, nanggagaling sa charger ang kanyang park light, headlight, tail light. Ayan siya ha. Kaya ito, ang gagawin lang natin, yung kulay black, yun ang ilalagay natin sa dito, sa paghugutan. Dito yan ha. Yan nyo, agad yung formahan niya na. Yan. Pag ginugot natin to, ito yung papuntang charger, ito yung ilalagay natin sa sa accessory wire para maging siya. Ito yung accessory wire natin, galing accessory wire, pag sinuksok natin dyan, automatic battery operated. Pag
pinatay natin siya at binuway natin, buhay na yung ano natin. Buhay na yung headlight natin ang patay yung makina. Automatic, nakakuha kagad natin yung ano, yung battery operated na kagad siya. Ganun lang siya kabilis. Kahit hindi ka pa magpalit ng charger. Ito kaya tayo magpapalit para maging fast charge naman siya. So, sayang na, simpleng-simple lang to. Mga body ground natin nakakabit sa charger. Alisin natin to ha. So, salpak natin to. Ayan, body ground, no? Sa lalim. Tutok mo sa butas na. Hindi kumapit ah. Hanap ko dito sa tornilyo. Tutok mo nito. So, thread. Tornilyo natin. Tornilyo. Dito sa tornilyo. Ito, testing natin to. Nangyari, hindi kumapit. Ay, maigsi. Pala eh. Natin baka naman sumobra ba. Ito natin lagayan. Testing muna ulit. Wala talaga. Pag sumobra mas haba, hindi siya higpit. Yun. Ay na pala to. Ano na to? Macho 170 tornilyo 1. Lost ready, no? Mahina yung kapit niya.
dahil masyado siyang maliit. Kailangan pa natin ng isang mahaba-haba dito. Haba-haba ng konti. Ito yung mas maliit, parehas lang eh. Ito. Parehas lang din. Ito 8. Ito siya ba, maliliit, masyadong maliit, konti lang yung kapit niya. Kaya pagka pala nahigpitan natin ng mas magandang higpit, mabilis lang siya umano. Yung mahaba-haba para sigurado. Ito yung kulay black. Yung kulay black na to, ito yung sa accessory wire. May malapit na accessory wire dito, ito. Sa may CDI. Kung ayaw nyo dyan, dito pwede rin. Sa accessory wire. Yan o. Meron dito solid black. Solid black ha. Pwede rin dito ha. So kayo madadali ang kumuha. Ito. Sa kanyang CDI. Kailangan lang niya masupply ng ng accessory wire. Or positive. Pwede rin naman sa positive dito. Pwede rin naman pagsamahin yan. Depende lang sa inyo. Kailangan natin ng accessory wire kasi nga itong iba battery operated natin. Siya ba? Dito na tayo kukuha ng accessory wire dito. Dito flash relay. Ito papuntang to. O kaya naman itong itong CDI. Battery operated CDI. Gagawin natin dahil yan na yung permanenteng natin. Dito siya. Color coding ng pwede tayong gumamit ng socket. Yan siya ba? Yung socket Pero dahil magpe-permanente na siya, bawa kayo, dito na yung gamitin nyo. Ito na mismo yun. Tapos saktuan lang. Hindi siya masyadong mahaba. Ito, bawa ito dito pwede na to. Uy, wala na magkadikit nga pala yung ito mayroong yan yung red naka-live yan, tsaka yung green. Ito yung pink. Ngayon natin yung pink, yung walang kakulay. Yan, kulay puti. Ang pagsasabayan nyo hindi siya magkakulay, unahin nyo yung kulay-kulay. Sa bandang huli kung hindi magkakulay, yun ang pagsasamahin nyo. Tulad nito. Pink, white. Tapos magkakakulay na lahat yan. Yan. Tapos yellow to yellow.
Red to red. Talagang huwag magdidikit kasi positive negative to. Mapuputokan tayo ng fuse. Kahit naka-off ang ating makina. Green to green. Kung magba-battery operated lang kayo, ganun lang yung lagay lang sa accessory wire pag binunod sa tapos na agad. Ito, lagay nyo lang sa accessory wire to. Huwag yung papuntang charger. Ito yung papuntang charger, hindi na to ilalagay. Ito kasi permanent na to, kaya dito na natin yung na siya. Ito, nalagay natin ito sa accessory wire. Accessory wire, sama natin sa accessory wire. Ito siya. Bawa yan may splice kayo na camera. Tignan mo, naputokan tayo ng fuse. Nagdikit kanina. Ilaw tayo dyan ito ating tingnan mo ito yung original na yan fuse. Tapos may reserva naman yan nadikit. Putol din yan. Ha? Putol din? Putol din pala to. Nagamit na pala natin yung natin. Reserva. Gamit muna tayong temporary. Single lang gagamitin nyo Sakasahin ito yung ilaw natin, okay na yan battery operated na kagad yan. Tapos tayo naka-fast charge sa kagad yan. Pansinin nyo yung charging. Nakabukas naman natin ganun din kagaya ng mga nakabukas kanina, pero pansinin nyo yung charging kaya nakagad yung charging natin ganun lang kabilis to mag fast charge. Huwag nyo nang kakalimutan to ito yung voltage controller.
Ayan o, tingnan nyo. Ayan siya kasayan na. Ibig sabihin kasi overcharge siya na. Kailangan masusuppleto ng ano. Ayan siya o. Pagka nakatanggal, hindi nyo na ilagay sa accessory wire o positive, sa positive na red, ito mangyayari. Ayan na, overcharging. Kailangan mailagay nyo yan. O, pag tinatapat kayo maghanap ng accessory wire, o, tinatapat kayo magbuktong sa accessory wire, ano, o, pwede nyo siyang ilagay sa positive ng ano, positive ng ating live wire o yung kulay red. Ito siya o. Ayan, pwede rin siya. Pa rin yung ano natin o. Reading natin ha, 14.7 siya, tapos 14.5 dito. Ito tamang reading ng voltmeter to ha. Ito mas mababa ng dalawa to eh. O ngayon ito ha, nakita nyo nasa ano natin. Dililipat natin ng accessory wire. Yung ano natin, reading natin na pataas ng konti. O, ganun lang kasayan yung pagpa-fast charge at pag-ano ha, pag-battery operated. Ito normal to na umiinit ha. Umiinit talaga yan, kaya kailangan nakadikit yan dito sa bakal para yung heatsink niya nakakalabas yung init niya. Ayan, normal na umiinit yan. Talagang umiinit siya. Ito yung papuntang ano ha. Ito yung papunta na hindi nyo nagagalawin, papuntang charger. Kung halimbawa battery operated lang ang gagawin nyo, yung binunod nyo rito, ito yun, ilalagay lang sa accessory wire. Pag nilagay na sa accessory wire, battery operated na ang headlight, park light, tail light. Ito ngayon, tingnan nyo kasaya na kahit magbukas pa tayo ng ano, nagbukas tayo ng headlight. Yan yung headlight natin ha. Ganyan yung reading. Tapos magbubukas pa tayo ng ano, ng mini driving light. Kumpleto na yung nakabukas sa kanya. Pero yung reading, pag tumakbo tayo, pagka walang MDL, ayan na yung reading niya. Napakataas ng reading niya. Abot siya ng 15 volts. Okay na okay, 15.1, 15.3, okay na okay lang yan. O, ganun lang kasayan pagpa-fast charge sa Macho 175 at pagpa-battery operated. Pag meron kayong hindi naintindihan, mag-comment lang kayo, sasagutin ko yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.